instead of 72, gagawin ko na sanang 96 hours. Pwede ko nang tapusin tong fasting ko, guys. Kaya namimili ako ng mga fruits and vegetables. Gusto kong sabihin ngayon is yung yung naging experience ko sa sa 72 hours na fasting. Hey guys, good morning, good evening, good morning, good afternoon, good evening, boys and girls of YouTube. And guys, today is Sunday, March 1. Oh, March 1 na guys. Ang bilis ng panahon, di ba? March 1, Sunday. Today is the third day of my fasting. Susubukan ko ngayon. Wala pa talaga. It's the third day. O magte-third day pa lang mamaya. Actually, mamaya alas 7 ng gabi. Doon pa siya mag-hit sa 72 hours. So ngayon, pupunta ako ng gym. Susubukan ko kung kaya. Sabi nila, kakayanin daw talaga yun. Basta fluid intake, saka ito, electrolyte, saka tubig. So guys, kakagupit ko lang kanina guys para kitang-kita talaga yung may bago sa nag-shape ako kanina, medyo nagkasugat-sugat pa yung leg ko. Ano ba plano? So punta na ng gym dito. Pakiramdam ko guys, ang gaan-gaan talaga guys. Saka may mga sasabihin pa ako mamaya. Ayun guys, pagkatapos ng 40 minutes na cardio, tinisting ko lang yung kung anong pakiramdam after 40 minutes. Ko muna, kasi tinignan ko, kasi first time ko pa nga lang ginawa yun na fasting, and especially third day of fasting, water fasting, na nagaganon nga katulad nun tumakbo. So hindi muna ako nagbuhat, sinubukan ko lang muna yung cardio. So malaki talagang kakaibahan guys, kasi noon pag tumakbo ako parang may masakit sa paa ko, may masakit sa likod ko. So kanina nakukuha ko lang yung diretso na 5 minutes na takbo, dire-diretso nakuha ko lang kanina sa isang takbuhan. Sarap sa pakiramdam guys, ibang iba talaga siya kaysa sa mga previous ko na tumatakbo ako dun. Tapos hindi pa ako nakaramdam ng hingal, kulang pa nga pero di ko lang talaga binigla. So yun guys, so yung mga sakit-sakit ko sa likod, sa paa, di ko man lang naramdaman ngayon. So parang yun yung pinaka-perfect na naging workout, lalo na dun sa cardio. Alright guys, so kung nag-go-grocery dito sa Walmart, yan, brought fruits, may avocado at saka may apple. Ito, ito, beef stew. So ito, fruits and vegetables din. So ayan guys, ito yung gulong na pinalit ko guys, Bridgestone Dueler. Parang pwede rin to sa winter kasi merong ganito, yung mga malilit na to na spikes. Today is March the 2nd. Instead na tatapusin ko yung fasting ko kahapon, teka lang,
Kahapon Sunday ko tatapusin yung aking water fasting ng gabi. So parang sinubukan ko pang i-extend siya na ipagpabukas ko na lang, which is ngayon Monday. So mamayang gabi or kahit mamayang hapon, kasi nakompleto ko na rin naman yung target ko na 72 hours. So gagawin ko lang sana na na instead of 72, gagawin ko lang sana ng 96 hours. So kahit mamaya pag-uwi ko na pag-uwi ko na kasama yung mga bata pag galing sundo, pwede ko nang tapusin tong fasting ko, guys. Ayoko pa sana, kaso parang kasi parang baka mabigla yung katawan ko. Tapos bibiglain ko yung pagpa-fasting ng mahaba, which is 4 days, or kung gusto ko 7 days. Gusto ko sana noon 7 days. Gawin ko na lang ngayon 4 days instead of 3 days kahapon. Ngayon gagawin ko na lang mamayang gabi na na tatapos recover na pagkatapos ng mag-fasting, kasi syempre walang kain na in-intake, walang solid foods or soft foods na in-intake. Recovery kasi kumbaga sa tao, yung tiyan mo parang kasi natutulog. So para hindi mo siya biglain, kasi pag kumain ka ng mga hard, yung parang mga hard na mga pagkain, hard meat, yun ang hindi pwedeng gawin, kasi parang binigla mo lang yung sarili mo doon or yung tiyan mo. Yung taong natutulog tapos parang ginising mo agad-agad, na parang ginising mo sa maingay na paraan. Ang gagawin ko is yung protein na yung binili ko. Isa din, tapos kakain pa ako ng isa din sa mga protein, yung egg. And guys, hindi na ako magano diyan kung ano yung mga kakainin ko, basta recovery na pagkain. Kung sabihin ngayon is yung yung naging experience ko sa 72 hours na fasting, or ngayon magiging 92 na mamaya. Unang-una dun, guys, masarap sa pakiramdam. To the point na talaga, guys, yung to the point na para kang mamamatay, para kang mahihilo. Yung unang araw lang, recap ko lang, kasi yung unang araw lang para kang mahihilo, yung tiyan mo parang kumukulo yung tiyan mo. So yung sa simula lang talaga parang sumakit yung ulo ko, kasi dahil yun sa gutom walang kasing, yung utak mo kasi parang pinipressure ka na kumain. So pagkatapos nun, yung second day, paggising ko, parang iba talaga yung pakiramdam ko, parang energized ako. Akala ko nung una papunta ako matutulog. Alam mo naman, walang kadalasan pag yung mga tao na pag walang kain, parang hirap sila makatulog. Baka hindi ka, pag humiga ka sa kama, hindi ka makakatulog agad. Okay naman siya, guys. Nung pagiga ko, actually nakatulog agad ako kasi uminom agad ako ng isang basong tubig. Gatorade muna, tapos 2 basong tubig bago natulog. Pagiga ko sa kama, kasi sumasakit na rin yung ulo ko, parang inaantok na rin ako nun. So paghiga ko sa kama ng ganun, tulog agad ako. Tapos basta paggising ko kinaumagahan nung Sabado, the second day, parang iba yung pakiramdam ko, magaan na kaagad yung pakiramdam ko. Nagising ako ng maaga, na hindi parang pagod yung pakiramdam ko. Kasi noon normally pag gumigising ako, parang pagod ang pakiramdam ko kahit mahabang oras yung tulog ko. The second day, the third day, ganun din nung kahapon, nung Sunday. Mas lalo naman kaninang umaga na ika-4th day ko na dito sa water fasting. So mas magaan talaga yung naging pakiramdam ko. Kahapon yun nga, nakita nyo naman kanina yung sa video na nakapag-gym pa ako. Tapos napakaganda ng pakiramdam. Tapos yun. Yung benefits daw kasi ng pag-water fasting is yung i-cleanse yung buong katawan mo,
yeah, yung mga na-damage na ano, yung mga damaged cells daw, mga protein, kung ano, yung mga naging diferensya sa loob ng katawan mo, lalo na pang sa cancer. Nga yung mga hindi kailangan ng katawan mo nililinisan. Tapos isa pa tong term na tinatawag nila, yung autophagy ba yun? Siya yung nagre-recycle ng mga hindi maganda sa katawan mo. Katulad nung kunyari parang marami ka ng ano, may mga basura ka sa loob ng bahay na pwede namang i-recycle, katulad ng mga plastic, tapos sa mga nagre-recycle siya. Ginagawa niya, so parang nilalagay niya sa isang makina, tapos doon niya nililinisan, pinoprocess, tapos ibabalik niya yun palabas na malinis na at saka epektibo na naman ulit. So parang yun yung ginagawa niya, yung mga cells mo sa loob ng katawan, mga hindi maganda sa katawan mo, nire-repair niya. Yun ang pinakamagandang benefits niya. Kung ano naman yung nararanasan ko personally, yung balat ko, yung parang umigi yung balat ko. Kahit nung yung kinakamot ko nga yung balat ko, hindi ko nakikita yung alam mo yung pag kinamot mo may puti, yung na siya yung dry. Ko lang di ko ma-explain kung bakit, kung ganun. Parang kang yung bagong silang na sanggol. Alam mo yung bagong silang na sanggol na walang amoy sa katawan, tapos yung hininga mabango. So yung sa water fasting guys, ganun talaga yung yung pakiramdam at saka yung magiging experience mo. Pagkatapos nito guys, after 2 weeks, ang gagawin ko is yung babalik ako. So pero gagawin ko weekly gagawin ko 24 hours na fasting na water pa rin. 24 hours o 48 hours sa linggo na yun. Depende na lang sa akin yun kung medyo ako napapakain ako dun sa linggo na yun ng 72 hours, isang beses sa isang buwan. So yun ang magiging plano ko lang guys. So sinishare ko lang naman talaga yung experience ko, kung anong naging experience ko dito. Akala ko dun kasi dati parang peke, guni-guni or hindi totoo na magiging yun nga, ka lang talaga, focus, tapos magaan yung pakiramdam mo, parang reset nga siya sa katawan mo, na parang mawawala yung mga sakit-sakit mo sa katawan. Noon nga, nung kahapon nga, nung during nagte-treadmill ako, wala akong ramdam na, hindi ko nararamdaman na yung pagod, hindi ko nararamdaman na may yung masakit yung paa ko, tapos at saka yung likod ko. Yeah, so alam ko na yun yung effect niya sa katawan. Gumana siya. So yung mga sinabi ko guys, nakita ko rin kanina sa YouTube na yung mga sign na yun is yun yung gumana yung pag-water fasting mo. Ginawa ko yun ng simula Friday, Saturday, Sunday, kasi pumasok si Mrs. sa trabaho. Makapag-focus ako sa pag-water fasting, kasi pag kumpleto kayo sa bahay, syempre 'di ba, magkakaayaan kayo, minsan lalabas kayo tapos kakain sa labas. So pero sinabihan ko rin naman na siya na wag mo na akong ayain kumain sa bahay ng 3 araw para ma-try ko man lang na yung water fasting na mahaba-haba. Yun lang ang naging experience ko. So yun yung plano ko, once a week, 24 hours to 48 hours na water fasting, and once a month, 72 hours or a little bit more, katulad nung ngayon na ginawa kong 4 days. So ayun, so salamat sa panonood. Medyo mahaba-haba na rin tong video na to. Salamat sa mga nanonood at sa mga wala na. Shout out sa inyong lahat dyan, kung sino ka man, kung nakakapanood ka nito na umabot ka sa dulo. Shout out sa iyo. Alam mo na kung sino ka. See you in my next videos. Care and stay safe. Peace.